rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Ako po si Brother Ramon Hasareno, taga Cabiao Ward, isa po sa mga beneficiary ng PF or ng Perpetual Educational Fund. And ang kinuha ko pong kurso ay Bachelor of Science in Accounting Technology, and kagagraduate ko lang po last April 8. Ako si Bishop Pangilinan, Randy Pangilinan ng Cabiao Ward. Kasalukuyan akong nag-aaral sa kursong Education. Ako ay 36 years old na ngayon. Kung mapapansin nyo, inabot ng ganong edad. Sa dahil lang noong wala pa yung PEF ay dahil ng kahirapan. Walang pang-enroll, walang pang-paaral, pero gusto mag-aaral. Nasalamatan ko yung PF kasi ito yung nagbigay daan sa akin para mabigyan ako ng pagkakataong muling makapag-aral. At nung nadinig ko yun sa PF nga, at hindi na ako nagdalaw ng isip para tanggapin yung alok na mag-enroll sa edukasyon. At ngayon, 2 taon ko nang natamasa yung pagkapala ng PEF dahil nakita ko yung malaking epekto nito sa buhay ng mga miyembro, especially yung mga gusto mag-aral na walang pang-paaral talaga. Nag-apply ako ng PF noong 2013. Bale, 2 years ako nag-avail ng PF. Kasi before ako nag-vision, nakapag-college na ako ng 2 years. Bale, pinagpatuloy ko lang yung kurso ko. And alam ko na yung PF program ng simbahan ay isang malaking tulong sa mga miyembro. Especially sa mga tao or sa mga miyembro na kapwa sa pera, sa mga tao na gusto mag-aral pero nahihirapan sila sa mga bayarin sa school. Alam ko na ang PF ay isang dakilang tulong sa mga miyembro ng simbahan, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. At alam ko na yung kahirapan hindi siya hadlang para matupad natin yung mga pangarap natin. At nandito yung simbahan, yung mga programa ng simbahan para tulungan tayo. At alam ko na yung sinabi ni President Gordon B. Hinckley na education is the key to success. Na alam ko totoo siya. Sa ngayon, katulad na sinasabi ko kanina, ako ay bagong graduate sa school. Ngayon ay nag-a-apply ako sa bangko bilang accounting specialist. At masaya ako na ngayon ay nagsisimula na yung blessing sa akin, sa aking buhay, sa aking pamilya, na makakuha ng magandang trabaho. Ako po si Sister Teresita Dizon ng Cabiao Ward. Nung kasalukuyan po ako nagpapaaral, year 2003. Nagtitinda po ako ng balut noon at nangangailangan ako talaga ng suporta para sa aking mga 2 anak na si Dolores at si Lexter. Nang kasalukuyan po akong nagpapaaral ng 2 kong anak na si Dolores at si Lexter. Nangailangan talaga ako ng susuporta. Bigay ng PEF ang simbahan, nagkaroon ako ng malaking pag-asa para sa 2 kong anak na
Ang pangalan ng business namin ay Morningstar Garments at ito ay nag-umpisa noong 2004 hanggang ngayon. At itinandahan mo yung pagpasada. Kailangan pagkaipansa, hindi liko-liko. Bilang isang miyembro ng simbahan ng Latter-day Saints, mayroon silang programa na binigay sa amin na yung SRC na nagtuturo sa amin kung paano namin mapapalago pa yung aming negosyo, paano magpag-budget. Hindi lang yun, nakakatulong din sa aming spirituality at saka kung paano gagabayan din ang family, yung bonding ng family. Kung minsan sa isang business kasi kailangan lahat ng miyembro ng family din na alam din nila kung paano patakbuhin ito. Hindi lang ako, yung aking asawa, pati yung aking mga anak dapat may know-how din sila kung paano ito patatakbuhin. At sa pamamagitan ng pag-attend sa mga meeting namin sa SRC, natutulungan pa nila kami kung paano ito mai-handle ng mabuti. Magitan nito na naayos namin kung paano ang pamamalakad na kung minsan hindi kami malulugi at saka nakakatulong din kami sa aming kapwa na nabigyan namin sila. Ako po si Sister Mercedes Adriano na taga Santo Niño, Gapan City, Nueva Ecija na may isang maliit na negosyo. Ako po ang isa sa uma-attend sa programa ng simbahan sa SRC na matuto kung tungkol sa pagninegosyo. Sa pag-attend ko sa SRC sa simbahan, marami akong natutunan kung paano ang pagninegosyo ng kahit siyang maliit lang ay napag-aralan ko kung paano ka kikita at kung paano ko ito ihahandle. Gaya ng aking negosyo na sa shake. Meron akong negosyong shake, siomay at saka halo-halo. At saka yung mga inadisyonalan ko ng may bigas din ako at saka yung sa frozen. Kasi kasama kayo. Kasi sa SRC tinuturo sa atin, hindi lang yung pag-aayos ng negosyo, pati yung ating family natutulungan din. Tapos, nakakatulong din tayo sa kapwa natin. Kasi nandun na yung, alimbawa, kung nag-workshop tayo, nandun na yung tulungan ng isa't isa, lahat ng mga experience nila sa kanilang mga negosyo, nandun na. Bali, nakakapulot ka ng ibang magandang idea doon sa mga kwento nila. Their hearts are full of thanks, and they have their own words of encouragement for those who want to be self-reliant. Sobrang na-bless ako dahil unang-una, bawas po sa gastusin ng pamilya ko. And pangalawa, talagang malaking tulong sa akin ng PF. Hindi ako nahirapan, especially sa tuition sa school. At talagang alam ko na ito ay isa sa mga naging daan or hakbang para matupad ko yung pangarap ko na makagraduate sa college. Bilang PF, ako yung nakikinabang sa PF. Mas lalo kong naramdaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos at binibigyan tayo ng pagkakataong umunlad at maging self-reliant. Sa pag-attend ko ng programa sa simbahan, naging self-reliant ako at naging mas malakas ako, naging malaki ang pananampalataya ko sa simbahan at naging lalo akong naging aktibo. Kaya ako po nagpapasalamat sa programa ng ating simbahan sapagkat nakatulong sa aking mga anak ang PEF. Nagkaroon sila ng magandang kinabukasan. Pagitan ng SRC at natuturuan ako ng magandang kaalaman,
lalo pang gumaganda yung takbo ng aking ngayong negosyo. Tuloy-tuloy siya. Sa mga ka-brother at sisters ko, inaamukay ko kayo na umatin kayo ng SRC. Dahil itong SRC, malaking bagay ang maitutulong ng bawat isa sa atin. Dito, matututo tayo na kahit isang maliit na negosyo ang ating hahawakan, ay alam natin na tayo ay makatutulong sa ating sarili. Natutunan yung kahalagahan na dapat ang isang miyembro ay kumikilos at pinapaibayo, kumbaga dinedevelop yung kanyang mga talento. Kaya tin-encourage ko ang lahat na gustong ma-develop ang kanilang mga talento, gustong ipamuhay ang pagiging self-reliant. PF, makakatulong sa atin ito. Ina-encourage ko yung iba na sana'y umatid tayo para nakakadagdag ito ng ating mga kaalaman. Ako nga, matagal na ako sa business na ito, 15 years na. Pero sa pamagitan ng pag-attend ko sa SRC, na dadagdagan pa rin yung aking kaalaman kung paano i-handle itong aking business. Mahalaga na matutuhan ng bawat tao o bawat isang miyembro ng simbahan ang mga prinsipyo ng pagiging self-reliant. Kung i-apply nila sa kanilang buhay ang mga matututuhan sa bawat klase, sa bawat linggo, ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. At kaya din minumungkahi ko o inanyayahan ng bawat tao na mag-enroll o makibahagi sa aming lesson sa starting and growing my business, upang sa ganon ay magkaroon sila ng mga kaalaman kung paano magiging self-reliant. Many members might think of welfare as a program to help members in temporarily difficult circumstances, but the intent of the church welfare plan is much more vast. It also involves promoting self-reliance as a way of life. President Thomas S. Monson has taught that self-reliance, quote, the ability, commitment, and effort to provide the necessities of life for self and family, close quote, is an essential element of our temporal and spiritual well-being. Well, a mere desire to become self-reliant is not enough. We must make a conscious, active effort to provide for our own needs and those of our own families.